Jean has a passport. Jean has a passport. Jean has a passport. Jean has a passport. Hi everyone. For today's vlog, I'm gonna update my passport journey. So andito ako ngayon sa SM Mega Malls. Ito kasi yung pinili ko na place for my passport appointment. So my time appointment is 1 o'clock and it's 12:15. So I still have to wait my time. So while waiting, John called me and he's not sleeping yet because he's waiting for me for any update. Yeah, so 7 months ago, I have been processing my documents because I had a problem of one of my documents. I had a problem, so I had to fix it. And now, wish me luck, guys. This is it. Sana nga makuha ko na, sana ma-approve na, sana wala nang magiging problema. Ito yung 1 PM appointment. Wow! Finally, natapos ko na yung passport ko. Oh my God! Yung kaba ko talaga kanina, as in, sobra-sobra yung kaba ko kasi parang natakot ako kasi baka mamaya hindi na naman di ko na naman magawa or magkaroon na naman ako ng problema. Oh my God, Lord! Thank you so much! I know John is sleeping and hindi ko na lang siya isorbuhin. Mamaya ko na lang siya tatawagan kasi it's 3 o'clock. Masyado nang abala yun sa kanya. But I know, excited siyang malaman kung ano ang result ng passport appointment ko ngayon or passport processing ko ngayon. Nawala na yung kaba ko, nawala na yung nervous ko kanina, as in sobrang kaba ko kanina. So okay, that's it guys. Ikukwento ko na lang yung mga naging experience ko bago ako nakapag dito sa sa passport. Ikukwento ko na lang. Okay guys, so I'll see ya. Well, Jean, what can I say? Congratulations. Did I say that already? I forgot. I will always say congratulations, and I will always say that I'm proud of you. My goodness, it's just sinking in now. You did it. You did it. Look at you go. You have a passport. You got a passport. Are you ready? You deserve it. I think the world of you. I admire you. You're the best. So, it's a good announcement. It's a good thing to share. I'm going to tell everybody you have a passport. Oh yeah, to me that's huge. It's huge because of the journey. And the journey is as good and exciting as the destination. And the destination you've reached, you have a passport. I'm so proud of you, Dream of Jean. DOJ, DOJ, DOJ. Mwah. 2,000 years later. Hi guys! Welcome back to Jean and John's channel. So, for today's video, isi-share ko lang yung aking passport journey. So, as you can see sa aking thumbnails, alam nyo mga loves, hindi siya talaga madali. Unlike sa iba na mag-apply ka lang online, mag-set ka ng appointment, mag-set ka ng date na gusto mo. So, bibigyan ka na nila ng schedule para pumunta ka doon sa place na gusto mong ng defect na kuhanan ng passport. So, sa akin talaga hindi. May mga pinagdaanan pa ako bago ko nakuha ang aking passport. Oh my God. Kaya naman nung
Nung nagpa-process talaga ako, nung nakuha ko na yung aking passport, as in grabe napaiyak talaga ako. Hindi ko mapigilan. Kahit si Jan, nung finally, nung pagdating ko sa bahay, nung after kong nanggaling sa DFA, nung umuwi na ako, binalikita ko kay Jan na, Johnny, finally, I made it. Finally, just waiting for I'm just waiting for 1 week para mai-deliver nila yung aking passport. So, yung sa akin kasi, share ko lang, no, yung sa akin kasi, actually meron na talaga akong passport before, way back 2015. Kasi before meron akong plan before na pumunta ng ibang bansa, mag-DH ako dati. So, nung nahiwalay kasi ako doon sa aking ex-husband, so naisip ko na mag-abroad ako, iwanan ko yung mga anak ko. But, hindi ako pinayagan ni mama, ng aking mother, na umalis. Kaya ayun, natenga. So, ang ginawa na agency, kasi nga gumastos na sila sa akin, ginawa na agency, hinold niya yung aking passport. Na never ko na talaga siyang nakuha, hindi ko na nabalikan. Kasi wala lang, hindi na ako nagka-interest. Kasi sabi ko, hindi ko naman siya magagamitin. At saka yung agent na nag-recruit nun sa akin, hindi na nagpakita. Siya lang ang nakinabag doon sa aking passport. Okay, so ayun na nga, dahil nga nung na-meet ko nga si Jan, sabi niya sa akin, Jean, get a passport. So yun nga, nung kumuha ko ng passport, pumunta ako sa DFA dito sa Ali Mall, Cubao. Unfortunately, hindi ako nabigyan. Napansin kasi nila doon sa aking documents or one of my requirements that there was a discrepancy. Yes po, kasi ang aking marriage certificate and ang aking birth certificate ay magkaiba ang aking birthday and birth date. So ayun, napansin nila yun, which is hindi napansin ng aking old passport dati. Parang hindi yata mahigpit before. Ngayon nung nag-apply ako, parang ang higpit-higpit na nila. Details by details ang tinitingnan. So napansin nga nila doon na ang birthday ko ay magkaiba. So ang in-advise sa akin ni DFA, kailangan daw idaan yun sa korte. So, kailangan ko nang kumuha ng lawyer, kumuha ng ganito, ganyan, bla bla bla. Nag-ask ako ng help, nag-research ako, tinanong ko yung aking mga client na may mga attorney din ako na client, so tinanong ko sila. So, in-advise nila ako na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun nga, so pag ganyan kasi, syempre kapag lumapit ka sa mga ganyan, merong ganitong pera. So, ang madalas hinihingi sa akin ng mga nakakausap ko is 30 to 50 kapag medyo private, mahal talaga. So, sabi ni Jan, kung makakagawa naman kami ng ibang way, kung saan kami mas makakamura, so why not, diba? So, ayun, sinuggest niya sa akin, foreigner pa yan ha, si Jan na yan ha, siya na nagsuggest sa akin na lumapit ako sa PAO, which is nung una nag-doubt talaga ako kasi inisip ko baka mamaya, baka hindi ako tanggapin ni PAO kasi may work naman ako, may sahod ako, baka sabi ko baka mamaya nagdadalawang isip talaga ako at that time, pero sabi ni Jen sa akin, just try, wala namang mawawala kung mag-try lang tayo, sabi niya ganon. So ako naman, okay, go, kasi andyan he's very supportive talaga sa akin. So, ayun na nga, lumapit ako sa PAO. And luckily, based dun sa mga requirements na ibinigay nila sa akin, yes, natanggap ako. Qualified ako na tulungan nila ako, na bibigyan nila ako ng lawyer. Yes, binigyan nila ako ng lawyer, tapos si lawyer na ang nag-asikaso lahat ng aking mga requirements. I mean, si lawyer ang nag-provide sa akin, siya ang nag-guide, pero ako pa din talaga personally ang nag-process, follow up, and para ibigay yung mga iba pang requirements na hinihingi ni Pao sa akin. So guys, ang dami ko talagang pinagdaan, as in small details lang ang pinapakorek ko talaga sa aking certificate, pero ang dami ko talagang pinagdaanan. Andun pa nga yung time na talagang talaga ako, umiiyak na ako, na sabi ko, ano ba yan? Bakit ganito? And then sabi niya dyan sa akin, siya talaga yung nagpapalakas ng loob sa akin, sabi niya, Jean, sabi niya gano'n,
ganito pa lang yan yung pinagdadaanan mo. Wala pa yan sa kalingkingan ng pagdadaanan pa natin. So, kaya sabi niya, kaya mo yan, nandito lang ako sa'yo. Tapos, ayun na nga, guys, finally, I made it, na-approve ng court, na nag-grant na yung nire-request ko, na ipabago yung aking birth certificate sa aking marriage contract. Kasi, diba, kapag married ka, ang kailangan, ang requirements sa passport is marriage certificate, birth certificate and iba pang mga IDs. So, yun. Kaya kailangan ko talaga yun. Kasi married pa ako. Yeah, married pa ako, guys. Hindi pa ako annulled sa aking ex-husband. So, yes, finally, nakuha ko na siya. And yes, nung nakuha ko na ang aking marriage certificate from PSA, oh my God, nagmamadali kaagad ako. Nagpa-schedule na kaagad ako online sa DFA. Kumuha kaagad ako ng appointment. Tapos, ayun na. So, hindi na ako bumalik sa Ali Mall. 2 beses na ako na-reject. So, sabi ko, ayoko na. Gusto ko na naman ng ibang place. So, pumunta ako sa, nagpa-appointment ako sa DFA Ortigas, dyan sa Mega Mall. So, grabe, nung time na yun, guys, grabe yung kaba ko, and sobra-sobra talaga ang prayer ko. Bago pa ako umalis, nag-pray pa kami ni Jan, pareho, na sana nga wala na magiging problema, kasi iniisip ko, Lord, baka mamaya naman meron na naman silang mapansin. Kasi, doon kasi sa, hindi kasi nila binago yung age ko. So, pag binago kasi yung birth certificate mo and birth date and birth year, yun kasi ang pinabago ko. So, hindi nila binago yung edad. Kaya kabado talaga ako at that time. Kaya sabi ko, sana naman hindi na nila yun questionin. Sana hindi na nila mapansin. Tapos, ayun na nga guys, nung nandun na ako, 2 lang sila. Kinakabahan talaga ako kasi yung isa, ang higpit niya, tsaka parang ang sungit. So, sabi ko, Lord, wag mo po akong ibigay sa kanya. Sabi ko, ganon, ibigyan mo lang po ako dito sa isang babae kasi parang napaka, ang bait niya kausap. Tsaka ang bilis talaga nakakalusot sa kanya yung galing sa kanya. While yung dito sa kabila, ang tagal, ang dami-dami ng mga chine-check. Tapos meron pang nagkakaproblema. Kaya sabi ko, Lord, please, wag mo po akong ibigay dito sa babaeng to. And dininig talaga ni Lord yung aking prayer. Binigay niya ako dito sa mabait na babae. At alam nyo ba guys, grabe, tiningnan niya lang yung ganon ko, tapos ang tinanong niya lang, tiningnan niya lang yung requirements ko, tapos ang tinanong niya sa akin, lost passport ka ba? Then sabi ko, yes po. Tapos tiningnan niya yung aking passport, sabi niya, ma'am, meron kang babayaran kasi lost passport ka po. Sabi ko, okay po ma'am, no problem po. Tapos ayun lang, sabi niya, nag-proceed na ako sa next line. Sabi ko, oh my God, Lord, thank you so much. Tapos kasi kapag na-proceed ka na doon sa next level, sa next line, okay ka na, magbabayad ka na. Finally, nag-grant na nga, nakuha ko na ang aking passport. Ito na. Nakakatuwa. Ito na siya. Hanggang ngayon, naiiyak pa din talaga ako. Finally, nakuha ko na siya. Yeah, and yes, finally, makakapag-travel na tayo. So, finally, makakapag-travel na talaga si Jean and Jan. So, ayun lang guys, share ko lang talaga. So, kung may mga questions kayo regarding sa inyong mga documents, na may mga problema din kayo katulad ng sa akin, so pwede kayong mag-comments at then baka sakali makatulong ako sa inyo or mai-guide ko kayo, lalo na sa PAW, kung meron kayong dyan, nag-aatol, bili kayo, or basta meron kayong mga questions, so pwede nyo akong i-ask, mag-comments lang kayo dyan guys. So I think yun lang. Share ko lang talaga kasi may mga natatanggap kami mga questions kung anong plan namin, so na-share ko lang siya talaga. Okay guys, so that's it for now. So see you on my next vlog. Bye, see ya. And one day, Jean is not just going to see Filipino people all over the place. For the first time in her life, she's going to be amongst the world, seeing Filipino people, white people, black people, French people, red people, all kinds of people. Jean, welcome. You have a passport. So proud of you. I am so proud of you.
Yes. And like I said, we're going to the moon, but we're never going to get there